Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na tawagin na lang natin sa pangalang Pepe. Walang eksaktong taon, probinsya ng Siquijor. Nang mga panahong yon, patuloy lamang sa paglalakad ang binatang si Pepe. May hinahanap ito sa hindi kilalang lugar. Sa katunayan, labag sa kalooban ng binata ang paglalayas. Ngunit napilitan dahil hindi na masikmura ang pagmamanipula ng ama. Ito na lamang ang palaging nasusunod mula sa pagpili ng mga kakaibiganin, sa paaralang papasukan, maging ang kursong kukunin sa kolehiyo. Ngayon ang unang araw sa eskwela, ngunit umuwi ito ng probinsya para magtago mula sa ama. Ang kurso sanang nais pag-aralan ay criminology. Subalit sa pagiging inhinyero ito ipinasok ng ama. Wala naman siyang interes sa ganitong larangan. Ang tanging naibigan ng binata ay pagpupulis. Humawak ng baril. Maging alagad ng batas. Tagapagtanggol ng inaapit-inaabuso. Bagay na hindi magagawa dahil sa magulang. "Oh, Pepe, pasensya ka na sa tahanan namin, ha? Maliit lang kaya hindi malawak ang espasyo. Siya nga pala, ito ang kwartong gagamitin mo habang nandito ka sa amin. May papat, may upuan at mesa sa tabi. Isa lamang ang bintana. Tapos itong bakanting altar. Pwede mong patungan ng mga gamit mo. Pero sana yung magagaan lang, ha, para hindi bumigay. Gawa sa kahoy yan, tapos sa sobrang tagal inaanay na ang ibang bahagi. Ito namang aparador, pwede mong lagyan ng mga damit mo. Nilinis ko na ang lahat. Wala nang alikabok. Basta wag kang mahihiyang magsabi kung meron kang kailangan. Iiwanan na kita para makapagpahinga ka. Buwaba ka na lang mamaya para sa hapunan." Wika ni Manang Pina. Napabuntong hininga si Pepe nang siya na lamang mag-isa. Si Manang Pina, dati nilang katulong sa tahanan. Ito rin ang nag-aalaga sa ama noong kabataan. Dito naisipan ni Pepe na manuluyan dahil masyadong malayo sa pinanggalingang lungsod. Liblib ang lugar at hindi na maiisip ng kahit sino na dito siya nagtatago. Pangalawang ina rin kung ituring ang matanda. Gayon din naman ito sa kanya. Parang tunay na anak din ang tingin. Pagkatapos namang magpahinga, lumabas si Pepe upang tumulong sana sa kusina. Ngunit hindi naman pumayag si Manang Pina. "Ay naku, Pepe, bisita ka. Kaya nararapat lamang na maupo ka't walang gagawin. Maliwanag ba yon?" Wika ni Manang Pina. Ito naman ang ginawa ng binata. Nagmasid-masid na lamang sa mga poong nakahilera sa malawak na altar sa kabilang bahagi ng sala. Merong iba't ibang poon na makikita katulad ng Santo Niño, Birheng Maria, San Lorenzo, San Juan, Birhen sa Lourdes, Santa Ana, Birhen ng San Rosario, ang Batang Jesus at marami pang iba. Napapaligiran din ito ng mga bulaklak, mga rosaryo at iilang kandilang nakasindi sa harapan. Sa kabila ng lahat ng yun, isang poong may bitbit na sibat ang nakaagaw ng atensyon ng binata. Tinitigan niya itong mabuti. Habang tumatagal,
Napukaw ang interes sa sandata. Yan si San Longinos. Hindi talaga pangalan ang Longinos. Termino lamang na ibinigay sa kanya. Dahil ito ang kawal na sumibat sa tagiliran ni Jesus noong ipinako ito sa krus. Hindi rin siya santo. Isa lamang hamak na kawal at sundalong Romano. Wika ni Manang Pina. Napalingon si Pepe nang magsalita ang matanda. May bitbit pa itong kaldero na dinala sa lamesa. Magkarugtong lamang ang sala at kainan dito sa tahanan. Ganun po ba? Ngayon lang po kasi ako nakakita ng ganitong poon eh. Kung hindi po siya santo, kumbaga, ano ho ba siya? Hinulma lang na parang may alaala ang mga tao na siya yung kawal na sumibat kay Kristo. Tanong ng binata. Parang gano'n na nga. Pero may sumasampalataya pa rin naman sa kanya dahil siya ang matibay na saksi sa nangyaring pagkrus sa ating Panginoon. Pero alam mo ba na nagmimilagro ang sibat na hawak niya? Isa lamang sandatang yari sa bakal. Pero dahil bumaon ito sa katawan ni Kristo, nanalaitay ang dugot tubig mula sa talim hanggang sa dulo ng hawakan. At tila nabahira na rin ang kabanalan. Naging saksi ang sundalong Romano sa mga nangyari ng sandaling yun. Kagaya na lang ng pagdilim ng paligid, paglindol at mga huling salitang binitawan ng anak ng Diyos. Pagsasalaysay ni Manang Pina, namangha naman ang binata sa lawak ng kaalaman. Teka, Manang Pina, paano niyo po ba nalaman yung mga bagay na yun? Matagal na pong panahon nang mangyari yung kaganapang yan ah. Alam ko na, nabasa niyo ho sa Biblia no? Tanong ni Pepe, nang makita ang Biblia sa tabi. Hindi iho, nalaman ko ito dahil narinig din sa kwento ng tiyuhing kong pari sa Roma, doon sa Italia, kung saan nakatayo yung St. Peter's Basilica sa lungsod ng Batikano, simbahan at tahanan ng Santo Papa. Si Tiyo Nanding, naninilbihan bilang pari doon at alam niya ang tungkol sa kwento ni San Longinos. Kaya lang, hindi ko napakinggan yung lahat. Sa maiksing panahon ko lamang siya nakasama. At hindi naman ako rito nakatira sa tahanan ni Lolo dati. Nasa na po yung tiyuhin yung yun? Baka pwedeng makausap. Gusto ko hong marinig mula sa kanya yung kwentong to eh. Kung po pwede lang sana iho. Kaso wala na siya. Isang beses ko nga lang nakita noong una niyang pag-uwi dito sa amin. Bata pa ako ng mga panahong yon. Pagbalik niya ng Italia, nabalitaan na lang namin na yumao na dahil sa matinding karamdaman. Siya rin ang nagdala ng poong yan. Wika ni Manang Pina. Nalungkot ang binata nang malamang yumao na pala ang tiyuhin ng matanda. Pagkatapos ng pag-uusap na yon nagsalo na sila sa hapag. Nang mga sumunod na sandali, hindi na dinalaw ng antok si Pepe dahil namamahay. Kahit anong pilit ay hindi pa rin makatulog. Ang ginawa na lamang ng binata, ayusin ang mga kagamitan. Habang isa-isang inilalatag ang mga damit, napansin ng binata ang pinakamababang sahig ng aparador. Kinapa at na lamang natatanggal. At nang iangat, bumungad ang isang nakakandadong maliit na pintuan. Doon mismo sa pinakasahig ng tahanan. Hindi namang kailangan ng susi. Kusang nagbukas dahil marupok na dahil sa kalawang. Nang mabuksan ang pinto, bumungad ang butas na kasya lamang ang kamay. Sinilip niya ito ngunit walang nakita. Kibit balikat na iniwanan ng pansin.
Kinabukasan, tumulong si Pepe sa paglipat ng mga gamit sa kabilang tahanan. Nagsisilbi itong bodega dahil wala nang nakatira. Ang kwartong kanyang tinulugan ay ang dating silid ng tiyuhin ni Manang Pina. Ang mga kagamitang naiwan ng yumao ang kanilang hinakot. Habang nagtatambak, nakaisip na mga katanungan ang binata. Manang Pina, kung dating pari ng Batikano yung tiyuhin niyo, paano nangyari yun hindi naman siya banyaga? Tanong ni Pepe. Iho, ang angka na pinagmulan namin ay may halong Espanyol at Italiano. Ang mga magulang ni Tiyo Nanding ay may lahing Italiano. Sa katunayan, sa Roma na ito lumaki. Nang malamang may kaanak dito sa Pilipinas, ayun umuwi para makilala kami. Kung nakita mo lang kung gaano kamistiso at katangkad, para talagang isang poon. Perpekto ang itsura. Tugon ni Manang Pina. Napatango na lang ang binata. Tinapos na rin ang pagtatambak at bumalik sa kabilang tahanan. Nang mga sandaling ito, ipinasyal ni Manang Pina si Pepe sa lugar. Sa kanilang sityo lamang nag-ikot at dahil wala rin masyadong galaan, madali kagad natapos. Pagkabalik sa tahanan, dumiretso ng kwarto ang binata. Habang nakaupo sa papag, napatingin sa kaharap na aparador. May kung anong nag-uudyok sa kanya na muling silipin ang nakitang butas. Kaya walang pagdadalawang isip na binuklat ang sahig. Ilang sandaling natigilan si Pepe sa pagbungad ng butas. Sa puntong ito hindi maintindihan ang nararamdaman. Nagtatalo rin ang ideya sa isipan. May parteng nagsasabing alamin kung anong naroon. Sa kabilang banda naman, merong pumipigil sa kanya. Ngunit kalaunan ay natagpuan ang sariling kinukuha ang bagay na nahawakan. Habang hinihila pa itaas, unti-unti namang nagtaka kung ano yon. At nang tuluyang makuha, bumungad ang isang bagay na ibinalot ng pulang tela. Lampas 5 pulgada ang haba. Maingat na inilatag sa sahig at sinimulang pagpaga ng alikabok. Muli na namang napansin ng binata ang pagtatalo sa isipan na para bang may dalawang elementong kanya-kanya sa pagbulong kung ano ang nararapat gawin. May parteng nagsasabing tignan ng loob. Meron ding naguutos na wag. Ngunit nanaig sa kanya ang kuryosidad. Kaya ginawa nito ang hindi nararapat. Ito ang sinunod ni Pepe. Dahan-dahang tinanggal ang nakagapos na lubid sa kabuuan. Kasunod ang pulang tela. Sa puntong ito bumungad ang isang mahabang sibat na may kaunting sira sa iilang bahagi dulot ng kalawang. Gayunpaman, buo pa rin ito. Ang talim ay umaabot sa sukat na 15 pulgada. Ang hawakan ang pinakamahaba na 5 talampakan. Sa pagsusuri ng gamit, naisip ng binata ang poon ng sandong hinus. Dahil dito dali-dali siyang nagpunta ng altar sa baba at tinignang mabuti ang poon. Ngunit hindi siya makapaniwala nang makita ang aktwal na sibat. Sandali, paanong nasa tahanang to ang tunay na sibat? Gayong ilang siglo na ang lumipas Batapos mangyari ang kamatayan ni Jesus. Kung pari ng Batikano ang tiyuhin ni Manang Pina, maaaring isinama niya sa pag-uwi rito sa bansa yung gamit na yon. Teka, nalilito na ako Ang gulo! Wika ni Pepe. Bumalik na lamang ito ng silid upang tignan ng sibat. Pagkatapos ay dali-daling tumakbo pababa para ang hawak na poon naman ang suriin.
Walang duda na parehong-pareho. Mula sa hugis hanggang sa pormahan. Napaupo na lamang sa harapan ng sibat. Hindi makapagsalita. Habang tumatagal ang pagtitig ng matanda, bigla itong nakaramdam na hindi mapakali. Napapalinga dahil pakiramdam merong umaaligid na mga elementong hindi nakikita. Bumilis ang tibok ng puso nang mahulog ang nakasabit na krus sa dingding. Natakot nang bumagsak itong nakabaliktad. Nang mapatingin mula sa sibat, dali-dali itong hinablot at saka ibinalik sa kinalalagyan. Napabuntong hiningang lumabas ng silid si Pepe. Nagpapahangin dahil nahirapang huminga. Kasabay naman ito ang pagdating ni Manang Pina mula sa kapitbahay. May dalang masamang balita. Pepe, mabuti na lang napaaga ang paglilibot natin sa lugar. Dahil kung ngayon pa, malamang pati tayo masasaniban. Napansin mo ba yung mga kabataang naglalaro doon sa pastulan? Dalawa sa mga yon ang sinasapian ng masamang espiritu. Ayun, dinala na sa albularyo para magamot. Diyos ko, nakakaawa. Bungad ni Manang Pina. Kung ganun, mabuti nga pong napaaga yung pag-iikot natin. Kawawa naman po yung mga bata, no? Sa tingin ko po, nasa edad 6 hanggang 10 yung taong mga yun. Wika ni Pepe. Tama ka, iho. Mga apo nga ng kumari ko ito. Dinala na nila sa albularyo. Sa mga oras na ito, ligtas na yung dalawa. Magaling at mahusay kasi sa ganitong usapin si Mang Ramon. Marami na itong napaalis na demonyo sa mga sinapiang katawan. Mabuti nga dito sa lugar natin nakatira. Kahit papano, madaling nasosolusyonan yung mga bagay-bagay. Mang Ramon, albularyo? Manang, ayos lang po ba kung bibisita ako sa tahanan ng sinasabi niyong Mang Ramon? Gusto ko lang makakita ng isang albularyo Wala kasing ganyan sa syudad na pinanggalingan ko. Pwede naman, iho. Sakto doon din ang punta ko dahil magbabayad sa pagkakasala sa nasaging duwende noong mga nakaraang linggo. Sandali lang ha, maghahanda lang ako. Wika ni Manang Pina. Sabay nilang pinuntahan ang tahanan ng albularyo. May kalayuan ngunit kaya namang lakarin sa loob ng ilang minuto. Panay din ang paglingon ni Pepe dahil masyadong masukal ang dinaraan ng kagubatan. Pakiramdam niya, may sumusunod sa kanila. Pagdating sa tahanan, sa bakuran pa lamang bumungad na ang mga taong ginamot ng albularyo kabilang narito ang mga batang sinapian. Naghintay sila ng ilang sandali bago nakausap si Mang Ramon. Kagad nakaramdam ng kaba si Pepe nang titigan niya ito. Kung hindi nagsalita si Manang Pina, hindi mapuputol ang titigan ng dalawa. Ramon, dala ko na yung alay sa nagawa kong kasalanan sa duwende. Kailan po ba gagawin yung ritual ng pagbabayad? Tanong ni Manang Pina. Ilapag mo lang sa lamesa. Ako na ang bahala. Hindi mo na rin kailangang manatili dahil ayos lang kahit wala ka. Sino pala itong kasama mong binata? Tanong ng albularyo. Anak ng dati kong amo, si Pepe. Hindi magkasundo ng ama kaya pumunta sa bahay para umiwas sa gulo ng pamilya. Ako muna ang nag-aalaga sa kanya. Tugon ni Manang Pina. Ganun ba? Ayos lang ba kung hihiramin ko muna? May mga bagay na kinakailangang buhating kaso hindi ko kaya Matanda na. Malakas naman siguro ang binatang ito, ano? Wala pong problema. Ikaw ba, Pepe? Nasa'yo pa rin yung pagpapasya. Dahil ikaw itong kailangan ni Mang Ramon, babalik ka naman kita mamayang hapon.
May pupuntahan muna ako sa kabilang sityo. Muling wika ni Manang Pina. Pumayag naman ang binata kahit na merong pag-aalangan. Nang sila na lamang ng albularyo ang naiwan, hindi maiwasang kabahan. Pinuna ito ni Mang Ramon nang mapansin. Iho, huwag kang matakot at wala akong gagawing masama sa'yo. May mga bagay lang akong nais itanong. Ito pa lang ang una nating pagkikita. Pero may napansin kagad ako sa'yo. Gusto ko maging totoo ka sa pagsagot. Inosente ang isipan at kaluluwa mo. Walang bahid ng anumang kasamaan. Subalit merong umaaligid na mga elementong kampo ng kadiliman. Sa pakiwari ko nagsimula ito pagdating mo sa lugar. Ano-ano ba yung ginawa mo nitong mga nakalipas na araw? At kailan ka ba dumating dito sa aming baryo? Tanong ng albularyo. Kagad namang napakunot ang noo ni Pepe. Hindi maintindihan ang sinabi ng matanda. Gayunpaman, sinubukang alalahanin ang mga ginawa niya. Sa totoo lang po, wala naman po masyado. Sa bahay lang ni Manang Pina, kumakain, natutulog, naglilinis ng mga gamit. Namasyal sandali, yun lang naman po yung natatandaan ko. Salaysay ng binata. Ngunit dahil sa tinginan ng albularyo na naghihintay pa ng karagdagang kasagutan, walang nagawa ang binata kundi banggitin ang tungkol sa natagpo ang sibat. Pagkatapos maikwento, hindi makapaniwala si Mang Ramon. Nadinig na dati ang tungkol sa sibat ni Longinus, ngunit wala sa isipan na tunay at nasa lugar nakatago. Noong una, ayaw niyang maniwala ngunit dahil sa nakikitang elementong nakapaligid sa binata, hindi maiwasan. Upang malaman kung gaano ito katotoo, humingi ng abiso kay Manang Pina na masuri ang tahanan, lalong-lalo na ang dating silid ng tiyuhing pari, ang kasalukuyang tinutulugan ng binata. Sa pagbungad ng banal na sibat, dali-daling nag-usal ng orasyon si Mang Ramon upang labanan ang tukso nito. Sumagi sa isipan ang narinig na hindi ito pwedeng bastan lang hawakan dahil posibleng sapian ng demonyo o hindi kaya mawala sa wisyo. Kagad niyang inutusan si Pepe na balutin ang sibat nang hindi na kayang labanan ang puwersa ng tukso. May nagtatalo rin po ba sa isipan niyo, Mang Ramon? Ako po kasi, oo Noong una kong makita ang sibat na yan, parang may nagbubulungan sa magkabilaan kong tenga. Ang hirap labanan kasi, nangingibabaw yung nagsasabi ng mali. Wika ng binata. Pero ang ipinagtataka ko, paano napunta sa bahay na ito ang ganitong klase ng gamit? Pagmamay-ari ito ng Batikano, bagay na hindi pwedeng ilabas sa banal na simbahan. Hindi ko masasabing replika dahil ito ay tunay. Tugon ng albularyo. Habang nag-uusap ang dalawa, pumasok ng silid si Manang Pina. Nang sandaling nakita ang sibat, siya ang natawag na mga demonyo. Sinulusula na kunin ang sandata. At dahil kontrolado ang pag-iisip, walang pasabing hinawakan ito. Dali-dali namang inawat ni Mang Ramon at Pepe ang matanda. Nag-usal ng mga dasal ang albularyo, kaya napukaw ang kamalayan ni Manang Pina. Pagbalik sa ulirat, nanghina ito at nawala ng malay. Nahimatay si Pina dahil mahina ang kanyang katawan sa ganitong usapin. Malakas ang puwersa ng mga demonyo. Ang katawan ng tao ay mahina laban sa mga ito. Pero magigising din siya pagkatapos makapagpahinga ng maayos. Wika ni Mang Ramon.
Pero Mang Ramon, nagtataka lang po ko. Sa kwento kasi ni Manang, maituturing na banal yung sibat ni Longinus. Dahil nananalaytay rito ang dugot tubig mula sa katawan ni Jesus noong sinibat siya ng kawal. E paanong may mga elemento at demonyong umaaligid dito? Tanong ni Pepe. Iho, ito ay hindi lang sa katawan ni Kristo bumaon. May nauna pang napatay ang sandata. Sibat ito ng isang sundalong nakikilahok at nakiisa sa mga digmaan. Maaring nabahira ng kabanalan noong tumusok sa katawan ng Panginoon. Pero hindi pa rin maitatanggi ang katotohanan na nauna itong kumilala ng kasamaan. Kaya ngayon naglalaban ang kabutihan at kasamaan. Subalit posible pa rin ang sinabi ni Pena. Magmimilagro at maituturing na banal kung ang taong mangangalaga ay puro at inosente. Taong walang ibang kikilalanin kundi kabutihan. Pagsasalaysay ni Mang Ramon. Pagkatapos ng pag-uusap, ibinalik sa pagkakatago ang sibat. Umuwi na ng tahanan ang albularyo at naabutan ang mga pasyenteng sinapian. Habang isa-isang tinitignan ang mga ito, nakilala ni Mang Ramon ang demonyong sumanib. Mga elementong umaaligid sa sibat. Kinutuban ito at naisip na nagbukas ang tarangkahan ng impyerno, kasabay ng pagkakatuklas ng sandatang Longinus. Dahil dito, dali-dali niyang binalikan si Pepe. Tinalakay ang mga hakbang na gagawin upang matigil ang nagsisimulang paghasik ng mga demonyo. Sa puntong ito, naikwento ni Manang Pina kung paano napunta sa tahanan ang sibat ni Longinus. Noong umuwi ng bansa ang tiyuhing pari, hindi ito basta bumisita. Nakita niyang nag-uusap ang tiyuhin at ang kanilang lolo. Nakiusap na pangalagaan ang iiwanang gamit. Hindi malinaw kung ano talaga ang rason. Nadaig sa sibat na ito ang kasamaan at ang demonyo ay naghahasik na sa ating lugar. Hindi ko alam kung gagana ang naisip kong paraan, pero susubukan natin. Ang gamit na ito ay dapat maisaole sa Batikano sa lalong madaling panahon. Pina, wala ka bang ideya kung sino ang pwede nating tawagan doon? Yun sanang taga-simbahan upang mapagkatiwalaan. Wika ni Mang Ramon. Wala po, Mang Ramon. Pero susubukan kong magpatulong sa kaklase ko noon. Isa itong pari ngayon sa kabilang bayan. Baka matulungan niya tayo. Tugon ni Mang Pina. Pinuntahan nila ang simbahang pinagsisilbihan ng kakilalang pari. Hindi na sumama si Manang Pina dahil maulan na mga sandaling yun. Madulas ang daan at limitado ang masasakyan. Naiwan ang matanda sa tahanan upang bantayan ang mga kagamitan. Pagkarating naman ni na Pepe at Mang Ramon sa kumbento, wala ang paring hinahanap. Kasalukuyang dumalos sa pagpupulong sa syudad kasama ang iba pang alagad ng simbahan. Inihabili na lamang sa nakausap na pastor ang pakay nila. Pagkabalik ng tahanan, hindi sila makapaniwala sa naabutan. Si Manang Pina, muling sinapian ng demonyo. Nakatayo ito sa dulo ng hagdan. Hawak-hawak ang sibat ni Longinus. Manang, ano po bang ginagawa niyo? Bitawan niyo po yung sibat. Manang Pina, gumising po kayo! Wika ni Pepe. Subalit tuluyang nilamon ng kasamaan ng matanda. Kagad namang nag-usal na mga dasal si Mang Ramon. Kinausap ang demonyong sumapi. Kampo ni Satanas, lumabas ka sa katawan na matandang yan. Huwag kang sumanib sa taong walang kalaban-laban. Kung gusto mo ang sibat,
kunin mo nang hindi gumagamit ng ibang tao. Wika ni Mang Ramon. Hindi ako hangal para gawin ang bagay na yan. Alam mo na ang sandatang ito ay hindi mahahawakan ng anumang elemento. Pero maaari kung sasapi sa katawan ng tao. Ngayon na napasa kamay ko na ang bagay na ito. Paghaharian kong muli ang mundo ninyo, magiging alipin kayo ng kasamaan at titingalain ako at kikilalaning hari. Tugon ng demonyo sa katawan ni Manang Pina. Nagpakawala pa ito ng nakakabinging tawa. Muling nag-usal ng dasal ang albularyo, subalit walang nagawa ng gamitan ng puwersa ng demonyo. Tumilapon ito sa kabilang bahagi ng bahay. Pumangon, lumaban ngunit walang pangtapat sa kasamaan. Kahit ang tanga nitong anting-anting ay biglang nawala ng bisa sa lakas ng elemento. Manong, duguan na po kayo. Huwag ka nang lumaban. At baka pati buhay mo mawala. Wika ni Pepe. Ano bang sinasabi mo, bata? Sinasabi mo bang hayaan kong manaig ang kasamaan? Iho, matagal ko nang hinangad na makaharap ang demonyong yan. Mga kampunya ang sumasapi sa mga pasyente ko. Lalabanan ko siya hanggang sa aking kamatayan. Tugon ni Mang Ramon. Hindi nagpaawat ang albularyo. Patuloy ito sa pakikipaglaban. Hanggang sa unti-unting nanghina nang mawala ng maraming dugo sa katawan. Dagdag pa ang paghigop ng lakas ng umaaligid na demonyong nagbabalat kayong mga itim na anino. Gayunpaman, hindi pa rin tumigil si Mang Ramon. Sa kabilang banda, naghanap ng maaaring ilaban si Pepe. Habang abala sa pakikipaglaban ang albularyo at demonyo sa isa't isa, sinamantala niya ang pagkakataong pumuslit sa kabilang tahanan. Hinalungkat ang mga kagamitang hinakot na pagmamay-ari ng pari. Hindi nagtagal, nakakita ito ng isang krus na gawa sa tanso. Meron pang nakaukit na mga simbolo't letra sa likod. Hindi maunawaan kung ano ang mga ito, ngunit sinubukang gamitin laban sa demonyo. Hoy, lubayan mo si Manong Ramon. Ako naman ang pansinin mo. Wika ni Pepe. Matapang na itinutok ng binata ang tansong krus sa demonyo. Subalit pinagtawanan lamang siya nito. Kahit ilang libong krus pa ang iharap mo sa akin, hindi ako matatakot. Isa kang hangal, bata. Wika ng demonyo. Ilang sandali pa naramdaman ng binata na may puwersang gumapang sa kanyang katawan. Kasunod nito ang paninigas ng kamay na nakahawak ng krus. Napadaing nang unti-unting nabali ang mga daliri para mabitawan ito. At bago pa mapuruhan ng gusto, inagaw ni Mang Ramon ang krus at inihagis sa demonyo. Nagalit pa nga ito nang tamaan sa mukha. Wala kang kasing sama. Hindi ka madadaan sa anumang orasyon o dasal o kagamitan na mula sa simbahan. Ano ba ang gusto mong mangyari? Tanong ni Mang Ramon. Kagad namang napatanong ang binata nang mahimigan ang pagsuko sa boses nito. Manong, bakit parang sumusuko ka na? Ang akala ko ba, lalabanan natin hanggang kamatayan yung demonyong yan? Tugon ni Pepe. Iho, gustuhin ko man, wala tayong laban sa kanya. Sa puntong ito, hindi lang tayo ang lumalaban sa demonyo, pati na ang mga tao sa lugar.
Ang ibang kampo ng demonyong yan, naghasik na sa labas. Kaya nga po makipagkasundo ka para matigil na ito. Manong, isa ho itong karuwagan. Hindi, Pepe. Hindi masamang maging duwag kung maraming buhay ang maisasalba. Tugon ng albularyo. Hinarap nitong muli ang demonyo. Natuwa naman ito nang maramdaman ang pagsuko ng matanda. Tama ang pasya mo, tanda. Sambahin mo ko. Kilalanin mo kung iyong Panginoon. Gagawaran kita ng walang hanggang kakayahan sa panggagamot. Mga kaalaman na hindi kayang taglayin ng kung sino man. Manilbihang ka sa akin. Ipapalaganap mo ang pangalan ko. Susulsulan ang mga taong kikilalanin ako. Wika ng demonyo. Nanginginig na lumuhod ang albularyo sa harapan nito. Lumapit ang demonyo at ipinatong ang kaliwang kamay sa ulo ni Mang Ramon. Nang akmang mag-uusal sana, wala sa sariling humakbang si Pepe. Hindi maintindihan ang nangyayari ngunit namalayan na lamang. Napasimpleng inagaw ang sibat ni Longinos at walang pasabing sinibat nito. Ilang sandali pa, namayani ang nakakabinging ingay sa bawat sulok ng tahanan. Kasabay ng pagsisialisa ng mga demonyo, hindi lang sa katawan ni Manang Pina, kundi maging ang umaaligid sa buong lugar. Huli na rin na mapagtantong nag-aagaw buhay si Manang Pina. Natakot na binitawan ng binata ang sibat na siyang itinusok sa katawan ng matanda. Kagad namang dinaluhan ng albularyo at pinatigil ang pagdurugo. Ngunit sa paglipas ng ilang oras, tuluyan na itong namaalam. Napaluhod sa paanan ng yumaong matanda si Pepe. Humahagulgol habang humihingi ng kapatawaran. Inalo naman siya ni Mang Ramon. Iho, mauunawaan ni Pina ang ginawa mo. Kung siya lamang ang magpapasya, walang dudang uutusan kanyang gawin yon. Tuluyan ang kumapit sa kanyang katawan ng demonyo. Nakita mo naman na hindi tumatalab ang tangan ko, baka dasal at orasyon. Pepe, hindi ka mamamatay tao. Nagligtas ka ng buhay ng iba. Wika ni Mang Ramon. Naging tahimik si Pepe pagkatapos ng pangyayaring ito. Hindi magawang umalis sa tabi ng ibinurol na katawan ni Manang Pina. Tulala lamang ang binata. Naiiyak sa tuwing may isip ang ginawa. Hindi na rin muna pinag-usapan ang mga pangyayari. Hinintay na matapos ang paglilibing. Mabuting tao si Pina. Kaklase ko siya dati. Mapagkumbaba. Puro at hindi kumikilala ng kasamaan. Hanggang sa huli niyang hantungan, kabutihan pa rin ang nakakapit sa katawan at kaluluwa. Natanggap ko ang balitang pinapahanap niyo ko sa simbahan. Kaso wala ko sa araw na yon. Kayo raw ang nagtanong sa akin, ano bang pakay ninyo? Tanong ng paring kakilala ng yumao na si Padre Teodoro, ang paring hiningian ng tulong upang ipaabot sa Batikano ang tungkol sa sibat ni Longinos. Detalyadong isinalaysay ni Mang Ramon at Pepe ang buong pangyayari mula sa pagkatuklas ng nakatagong sibat hanggang sa punto ng kamatayan ni Manang Pina. Lalong-lalo na ang mahalagang parte, ang engkwentro sa demonyo. Katulad nila, nabahala rin si Padre Teodoro. Sumang-ayon ito sa balak na ibalik sa Batikano ang sibat ni Longinos.
Kaagad namang nakarating ang kanilang napag-usapan. Nagpulong ang mga kinatawa ng simbahan lalo na ang kasalukuyang Santo Papa. Sumang-ayon din ang mga ito na ibalik sa kanilang pangangalaga ang sibat. Mga alaga ng simbahang Batikano mismo ang kumuha nito. Bago ilipad pabalik ng Roma, nagsagawa muna ng ritual sa tahanan upang alisin ang kapit ng demonyo sa lugar. Binasbasan din si Pepe at Mang Ramon para makaiwas sa anumang kapahamakan. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, napanatag ang kanilang mga kalooban nang mabalitaang nakaselyo na sa Batikano ang sibat ni Longinus. Sa kabila ng mga pangyayari, meron pa ding palaisipang gumugulo sa isipan ni Pepe at ng albularyo kung paano nagawa ng binatang maagaw sa mga kamay ng demonyo ang sibat ng mga oras na yun. Pareho silang walang ideya. Ngunit ito ay base sa pagkakaintindi ni Mang Ramon. Isa kang pinagpala, iho. Tinalo mo ang demonyo gamit lamang ang pananalig at paniniwala na mapupuksa ang kasamaan. Kahit gaano pa ito kalakas, hindi ka nagpakita ng anumang kahinaang kaya nagawa mo ang bagay na yon. Hanga ko sa iyo, iho. Isa kang hamak na binata. Pero dahil sa kapuruhang tinataglay, ginabayan ka ng mga anghel ng langit para magape ang puwersa ng kadiliman. Pagpapaliwanag ni Mang Ramon. At dahil wala na si Manang Pina sa lugar, nilisan na rin ni Pepe ang lugar. Bumalik sa ama ngunit sa pagkakataong yun, hindi na pumayag na basta na lamang gawing sunod-sunuran ang dating pangarap na maging isang pulis, napalitan ng pagdanais na maging alagad ng simbahan. Pagkatapos ng pangyayaring kinasangkutan, tumibay ang pananampalataya sa Diyos at interesadong matutunan ang iba pang kabanalan. Hanggang sa mabilis na lumipas ang ilang taon, naging ganap ding pari ang binata. Unang nanilbihan sa parokya ng tinitirhang lugar. Unti-unti ring tumaas ang katungkulan hanggang sa naging kasapi ito ng simbahang Batikano. Pagkarating doon, muling nakita ang nakaselyong sibat ni Longinus. Dito na rin natuklasan ang dahilan kung bakit ito napadpad sa tahanan ng yumaong Manang Pina. Dati, aksidenteng nakuha ng isang sakrista ng sibat. Kaagad lumabas ang mga demonyo at umaaligid sa lugar. Dumarami ang kaso ng sapi dahil doon at upang matigil ang paghahasik ng kasamaan, pansamantalang nasa pangangalaga ng pari, tiyuhin ni Manang Pina, at naatas ang ilayo muna sa simbahan habang ginagawa ng paraan ng mga eksorsista ang pakikipaglaban sa mga sanib. Hindi ito nakalimutan. Ang totoo'y nang malamang naging ligtas sa tinataguan ang sibat. Napagpasyahan ng pamunuan ng simbahan na wag na muna itong galawin. Walang masamang mangyayari hanggat walang nakakaalam kung nasan ito. Ngunit nang matagpuan ni Pepe sa ilalim ng aparador, nangyari muli ang mga kaganapan. Kinakailangan na rin itong ilipat upang matigil ang pananalasa ng kampo ng kadiliman sa lugar. Ngayon na nasa Batikano na muli ito, sigurado ang mga kinakatawa ng simbahan na hindi na ito muling magagalaw kahit kailanman. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.